Naalala nyo, ang Vice Presidente ay inaanyayahan na pumunta doon sa House Committee on Appropriation, yung sa budget ho, mga kababayan. Hindi pumunta. Ngayon, merong ine-ebas, may sinasabi ang ating Vice Presidente. May condition po ang Vice Presidente bago siya lumahok, pumunta, dumalo doon sa House Committee on Appropriation. Ano po ang sabi dito sa balita na ito? News update. Wala pala akong binabasa dyan sa harap ko. Hindi ko pala nailagay. News update. Sabi, pumalag ang ilang kongresista sa mga itinakdang kondisyon ni Vice President Sara Duterte bago siya humarap sa budget plenary deliberation ng Kamara. Mga kababayan, ayan, New People's Television. Sabi dito, Dear Honorable Swansing, sulat liham ng galing sa Vice Presidente ho ito ha. Dear Honorable Swansing, it has come to my attention that the Office of the President, masaya na ho kasi sila. Office of the Vice President, masaya na ho kasi sa Senado. Mabilisan lang daw ho no? Dito sa Kongreso hindi, kailangan mag-appearance. It has come to my attention that the Office of the Vice President, OVP, budget of 902,895 million pesos has been deferred. Nalungkot ang bise. Due to committee insistence that I attend the plenary deliberation, I am prepared to attend. However, I am seeking the following. Laging may kondisyon. Laging pakala mo may kaaway. Ano? Attend ako dyan. Ready akong umattend dyan. Ako, parang impeachment lang din ho yata ito. Ready kaming harapin yung impeachment. Pero ipa-dismiss nyo yan. Diba? Number 1. Sabi, the House of Representatives daw demand the attendance of President Marcos for the 27.3 billion pesos budget deliberation. Saglit lang. Si Bersamin ho ang uma-attend dyan, mga kababayan. Di ba? Pero baka pagbigyan ng Pangulo. Baka pagbigyan ng Pangulo. O kung sakali pagbigyan ng Pangulo, tingin ko hindi naman din na-attend dyan si Inday Sara Duterte. Mahilig lang ho silang ganyan-ganyanan. No? Pero napakahirap po ng mga pinapagawa, mga bossing. Yung tipo bang, sige, a-attend ako sa inyo, pero sa isang kondisyon, may pagagawa ako sa inyo, alam kong hindi nyo gagawin. Ganyan yan eh. No? Kunyari, dahil yung pangalawa daw, alternatively. Kung hindi daw umattend si Pangulong Bongbong Marcos, ang alternative daw ho ay a-attend ang Vice Presidente doon sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Saglit, linawin ko ha. Alternatively, no, a-attend ako kung ang committee ni Joel Chua, Committee on Good Government and Public Accountability, will produce before the plenary schedule, no, a DOJ, Department of Justice document confirming that Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO for the following OBP personnel has been lifted. Ito yung mga nasa immigration lookout po, mga importanteng tao ho, mga kababayan, na yung tipo bang kapag nahihirapan na pong sumagot, sumasakit na ho ang dibdib, kailangan biglang aarte, aray, sakit ng dibdib ko, naku, tapos tigilan na natin tong session na ito, hindi na ako makahinga. Yung tipong ganon. Unang-una, tanggalin sa immigration lookout si Attorney Zulaika T. Lopez. Pag pinagtatanggal mo to, tingin ko sa immigration lookout, hindi na hindi na mga makakahagilap itong mga tao na ito. Person, letter A, Attorney Zulaika T. Lopez, no? Mahal na mahal ni Inday Sara Duterte to. Bilang staff mga bossing. Lemuel Ortonio, Rosalyn Sanchez, Sunshine, Chari A. Paharda. Naku, importanteng tao din yan, no? Ayan, kasama yung si Pahardang isa, si Juliet Villadel Rey, at si Gina F. Acosta. Siguro,
kapag ka tinanggal na yan sa immigration lookout, naku, fly, 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 like a butterfly. Magbakasyon muna kayo. Tumira muna kayo sa ibang lugar nang hindi na mahalungkat, mausisa at matanong kayo patungkol doon sa mga confidential funds. Dati pang style ng mga politiko, yan, pag nakakasuhan o mahuhuli, magkakasakit na. Please let me know by written communication how you wish to proceed. Thank you for your attention to this matter. Grabe. Ang Vice Presidente, budget lang naman ang pag-uusapan nyo doon. Di ba? Budget lang ang pag-uusapan nila, mga kababayan. At yung budget na yon, kumbaga, tatanungin, Madam BP, saan nyo po ba planong gamitin, gastusin? Lustayin, sorry. At gamitin itong pondo na hinihingi nyo na 2 million plus. Ganun lang. Papaliwanag lang, pero ang daming gusto tanggalin sa immigration lookout bulletin yung mga importanteng tao na makakasagot o matatanong kung ano talaga ang nangyari doon sa kabad ng bayan, doon sa mismong confidential funds. Galing Joke atin. Palayain nyo muna to. Huwag nyo munang manmanan ito. Palabasin nyo ng bansa. Hayaan nyo makalabas ng bansa ng walang lookout or whatever. Basta, paglabas nitong mga to, wala nang balikan yan. Tanggalin niya mga names na lookout sa immigration. Engot, sabi, Malu, Siron. Ang alternatibong isa pa is kung si Pangulong Bongbong Marcos ay umattend para doon sa 27.3 billion pesos. Tingin ko kayang-kaya at yakang-yaka naman ng dating ni Pangulong Bongbong Marcos na lumahok dyan at magpaliwanag. Yun nga lang, di naman huuto-uto ang ating Pangulo, mga kababayan. Paano kapag ka pinagbigyan? Nako, ang gagawin ng mga yan, sasabihin, naku po, ganito, ganyan, may panibagong kondisyon na naman ho yan, mga bossing. Maniwala ho kayo. Panibagong kondisyon na naman po ang sasabihin yan. Ngayon ho, parang Kibuloy lang, ang daming kondisyon. Ay, yung kay Kibuloy, 18 yata yung utos ni Kibuloy nun, 17 yata yung utos ni Kibuloy nun Kasama pa yung mga paglibre daw dapat, yung mga staff niya at kailangan meron pang tutuluyan yung kampo nila. Ganun kadami ho yung kalokohan ni Kibuloy. Ni Kibuloy noon.